One, two. Hello guys! Good morning! Welcome again sa aking mini vlog! Bali ngayong araw nga guys is nagkayayaan lang na pumunta sa Cotto Mines dito sa Masindo. Matagal na rin namin pinaplano to guys, so ngayon lang siya matutupad, ngayon lang siya makukulayan dahil ngayon nga lang din kami nagkaroon ng mga free time. Dito guys, kapag pupunta kayo sa Cotto Mines, expect nyo na hindi masyadong maganda yung daanan. Medyo matarik siya. Hindi lang pala medyo matarik talaga siya guys. Kaya yung mga gulong ninyo, i-check nyo muna bago kayo babiyahe para masigurado nyo lang na safe kayo makakarating doon sa pinaka-river. Habang papunta kayo doon guys, makanonotice nyo rin na mas marami talagang rough road kaysa sa kalsada na maayos. Kaya nga habang nagda-drive dito si Josh kasi pinag-uusapan namin, what if kaya kako may babaeng nagpapaligaw na taga dito rin malapit sa Cotto Mines. Ano kayang gagawin ng lalaki kapag pupunta siya dito? Tapos yung lalaki is taga city siya. Yung lalakbay niya guys almost, kung di ako nagkakamali mula sa city is para magkarating ka doon sa pinakabahay-bahay is 1 hour mahigit. Para lang makarating ka doon sa pinaka may mga bahay na lugar. Sabi naman ni Josh, depende naman sa babae yun kung worth it talaga siya puntahan kahit ganyan kahirap yung dadaanan. Pero sabi ko kung ikaw ganyan, kaya mo kayang puntahan yan para sa isang babae. Eh sabi niya naman ay oo naman daw, kakayanin niya naman daw. Wag lang lakad. Aba naman. Naniniwala naman ako dun guys kasi dati nung nililigawan niya lang din ako is halos ganyan din yung pinagdaanan niya. Hindi naman siya same na pinagdaanan. Pero every time kasi nung naliligaw siya sa akin, nung malayo din yung binabiyahe niya bago siya makarating sa bahay namin. Then, ano yun guys, sa balikan yun siya. Almost 30 minutes to 40 minutes ang pinabiyahe niya para makarating sa bahay. At isang taon niya yun ginawa guys. Hindi kayo maniniwala. Isang taon niya yun ako pinaghirapan bago niya ako mapasagot ng oo. Oh, ay oo nga ni. Charo. Medyo malayo-layo na ngayon na biyahe namin dyan guys. Bari, ang dami talaga namin dinaan ng rough road din. Habang nasa biyahe kami, nagtatawanan na lang kami, dinadaan lang namin sa tawa yung mga lubak-lubak na pagdadaanan namin. Bali, yung mga nasa unahan namin guys, yan yung mga kaibigan namin na nagyaya sa amin para makapunta sa Cotto Mines. Yung isa dyan guys is dun kami tumuloy ng overnight, dun kami nakitulog. Sobrang bait ng pamilya niya guys, lalo na yung papa niya, mama niya. Ang bait-bait, welcome kami ng maayos sa bahay nila. And then guys, take note, yung tubig nila dyan sa bahay nila is sobrang lamig, parang may yelo. Yun yung nagustuhan ko dyan guys, para kang nasa Baguio sa lugar nila na yan. Sa lugar nila na yan guys, kahit anong ulamin mo masarap kasi sobrang ang lamig ng panahon, lalo na yung tubig. Hindi ka masyadong papawisan dyan guys kung hindi ka magkikikilos masyado kasi nga napakalamig nga ng panahon sa kanila. Nawili nga si Josh dyan guys, gusto niya pang bumalik kaso nag-struggle lang talaga kami sa pagpunta dyan kasi nga napaka-rough road nga ng daanan. Pero yung pinaka total ng pinaka area nila is sobrang ganda guys, sobrang peaceful, sobrang mahangin, sobrang lamig, wala kang masabi, sobrang mapayapang lugar talaga yung lugar nila. Nabulol na ako. So ayan guys, medyo malapit na kami sa pinaka river, sa pinaka Cotto Mines. Ano yung pinaka papasok nila guys, makikita nyo may mga tent na sa unahan. Pwede kayong mag-tent pitching dyan. Parang may bayad lang ata kapag mag-tent pitching kayo. Pagkarating nga namin dun guys is medyo nagkaroon lang ng aberya dun sa sinakyan ng mga kasama ko. Pinaka-tricycle, parang nawala yung preno nila sa likod pagkapasok namin sa Cotto Mines. Pero kahit ganun na guys, go pa rin kami. Walang makakapigil sa mga galang tao na ito. Charot. Pagkagaling nyo sa pinaka-parking area guys, medyo may lalakarin pa kayong mga 2 to 3 minutes para makita nyo na mismo yung pinaka-river ng Cotto Mines. So balito guys is medyo mababaw lang yung tubig dito sa pinakaunahan kasi ang tawag nila dito is Kids Pool ng Cotto Mines. Literal na mababaw lang talaga siya guys, hindi siya kagaya sa Bagsit River na yung pinakailog nila doon is pang matatanda talaga, kakaunti lang yung pinaka-area na mababaw. So ayan guys, nakarating na kami sa pinaka-signage ng Cotto Mines, yung nakalagay din Kids Pool nga talaga guys. Then pagkalagpas nyo doon guys, medyo may dadaanan lang kayo na patawid sa kabila para naman makapunta kayo dun sa medyo malalim-lalim na kaunti, yung mga pang matanda na siya. Pinaunan na nga ako ni Josh dyan guys para hindi ako
madulas or ano. Kasi alam nyo ng atin nyo, medyo tanga-tanga minsan sa daanan. Kahit mababaw yan, masakit pa rin pag nahulog or natumba dyan. Pagkatawid nyo dyan guys, is may makikita naman kayong mga ganito yung sa ilalim ng puno na parang, di ko alam kung ano yan, parang design dyan, na pwede ka rin dumaan sa taas niyan. Then yan yung sinasabi ko guys na pang matanda na area. Dyan ka pwedeng tumalon-talon, dyan ka pwedeng maligo kasi doon sa kabila, sobrang babaw dun sa kabila guys. Then mas marami talagang pumupunta dito sa side na to kasi may mga activity dito na pwede pang gawin. Nung pumunta kami dyan guys is talagang mainit siya, saktong-sakto kasi nga yung pinakatubig dito sa Coto Mines is sobrang lamig naman guys. So tamang-tama lang kapag mainit ka pumunta, then lumubog ka lang sa tubig is mawawala na yung init ng katawan mo. Ako'y hanga lang guys sa mga bata dito guys kasi pang matanda talaga tong area na yan, yung pinuntahan natin na yan is malalim talaga siya. So ako nga hindi ko siya kayang anuhin ng walang life vest. Pero yung mga bata dyan guys is sanay na sila. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun. Ang galing-galing nilang lumangoy. Ako kasi guys hindi ako marunong lumangoy ever since talaga. Lagi ako natatakot sa tubig nung medyo nagkaedad-edad na ako. Pero nung ganyang edadan ko din guys, hindi ako takot dati sa tubig kasi laking dagat din ako. Nung tumanda na lang ako, doon na lang ako natakot. Habang nag-enjoy yung mga bata dyan guys, patalon-talon, ito naman ako, niyaya din ng aking kaibigan na tumalon daw. Aba naman, talagang nag-arkila pa sila guys ng life vest para lang ma-experience ng ate nyo. By the way, thank you pala Angela. Noong una talaga guys, ayaw ko talagang tumalon dyan kaya hindi ako nag-arkila ng life vest. Pero wala, talagang nag-arkila talaga sila best para lang matry ng ate ninyo. Aray ko. Nung nakasalang na ako dyan guys, every time na papalapit ako sa pinakadulo is umaatras talaga yung paa ko kahit ayoko siyang paatrasin. Hindi ko alam kung bakit ganun yung nararamdaman ko. Sobrang takot na takot ako sa matataas guys. Lalong-lalo na sa edad kong ganito. Pero dati guys, hindi naman ako ganito eh. Man ko ba habang tumatagal is lalo akong natatakot sa mga ganyang bagay. At dito nga guys, sinicheer na ako ng lahat. Ang daming nakapila dyan guys. Tawang-tawa ako kasi lahat sila nag-aantay na tumalon na ako. Lalo na yung mga kaibigan ko. At ayan na nga guys, tumalon na ang atin nyo. Aray ko. At pasabi ko na lang dyan guys, thank you Lord at kinaya ko talaga. After nun guys, nagpalakpakan sila. Hala, nakakahiya. Pagkatapos nga namin magtalon-talunan dyan guys, ako isang beses ko lang talaga siya ginawa guys, hindi ko na siya inulit at hindi na kaya ng powers ng ate nyo. Ay umuwi na rin kami dahil sobrang init na nga, hindi na kaya ng mga balat namin. At may mga lakad din kaming aasikasuhin pa ni Josh kaya maaga kami umuwi nung time na yan. Sobrang ganda dito guys, hindi ko man siya ma-rate ng 10 out of 10 pero masasabi ko naman na may activity siya kahit papaano. May mga kagaya din ako tatakot sa matataas, pwede nyo i-try dito kasi medyo mababa lang naman yung tatalunan nyo. Then pwede ko siyang i-recommend din sa may mga anak na may mga maliliit pa, may mga area kasi dito na sobrang babaw lang, doon nyo dalhin yung anak ninyo at mag-e-enjoy sila. After namin sa Coto Mines guys is nakiligo at nakibihis muna kami doon sa pinakabahay ng kaibigan namin. Medyo nagkaroon lang ng konting aberya doon sa sinakyan nila guys at nasira, pero naging okay naman, lahat naman nakabalik naman doon sa pinakabahay ng kaibigan namin. At yan guys, medyo nauna na rin kami ni Josh dyan umuwi ng pinaka city kasi may mga pupuntahan pa nga kami at may lalakarin pa kami nung time na yan. So balian lang yung pinakaganap nung araw na yan guys, kaya thank you sa panonood ninyo. See you on my next vlog!